Now ito ibabahagi ko lang, nakikita ko kasi yung mga ibang runners diyan, especially yung mga nagsisimula pa lang, gusto talagang mag-set ng mga PR nila or gustong ma-break yung mga PR nila. Habang nagte-train sila, gusto nilang yun, nag-a-attempt silang mag-PR. Para sa akin lang, I mean opinion ko to, hindi yun yung pinaka-optimal na time para mag-PR kayo. For me lang para sa akin yung race talaga. Kung gusto niyo mag-PR sa race niyo gawin yon. Kasi may mga iilan akong rasong nakikita kung bakit ganon. Number one, pag sa training kasi mostly we are running on tired legs. Merong accumulated fatigue. Hindi ganon ka 100% yung ating kondisyon. Aside from that, usually pag around 2 weeks or 1 week before ng race, ng event na sasalihan nyo, magte-taper tayo. Yung ating usual na load, binabawasan natin para makarecover yung katawan natin in preparation sa actual race. Pangatlo, yung adrenaline sa actual race. Nakakatulong yon. As in, hindi mo marereplicate yon sa mga training lang. Yung adrenaline kasi, dun sa actual race, kung mapapansin nyo, yung feeling mo na yung mga paa mo sobrang gaan, magaan yung katawan mo, na pagtingin mo sa relo mo, ang pace mo, nakaka 4 minutes per kilometer ako or nakaka 5 minutes per kilometer ako. Pero, ilang kilometro lang yon. Yun talaga yung mapapansin natin or typical na mapapansin natin sa actual race event, yung adrenaline. So yun nga, hindi yun marereplicate ng typical training day lang. Pangapat naman, related pa rin sa actual race, yung pacing and competition. Actually, based ito sa ilang research or mga studies na pag sa actual race, yung pacing saka yung competition, it helps para ma-drive tayo to push harder. So nakakatulong din yun. So yun, hindi natin makikita or hindi natin usually nakikita yun sa mga training day lang natin or usual training lang natin. Yung panglima, it has something to do with your mental aspect, yung mental preparation, yung mindset natin na gusto nating mag-PR. And usually, nakukuha lang natin yan sa actual race event. Yung last naman is yung ako mismo, ito yung ginagawa ko or ito yung rason ko kung bakit usually hindi ko ginagawang mag-attempt ng PR during training is yung risk for injury. Ako personally, yun nga, yung nakasubaybay na dito sa channel ko is yung mga tuhod ko hindi ganun talaga ka 100% pagdating sa mga physical activity like running. Although nakaka-survive naman sa mga race event katulad ng 21K, 10K, 5K, wala namang problema. Pero yung approach ko sa mga training ko, conservative. Meaning, yun nga, yung binabahagi ko dito, most of my training is zone 2 lang. So from time to time, syempre, sumasali tayo ng race event, doon tayo, or doon ako nag-a-attempt na mag-PR. At the same time, yung mga speed work ko is conservative din. Strides lang, or yung minsan-minsan napapadaan sa mga medyo paahon na lugar, hill repeats, yun yung ginagawa ko. Pero most of the time, yun nga, 99% of the time, ang ginagawa ko lang is zone 2, low heart rate training. Saka yun nga, yung binahagi ko sa ilang videos ko, yung most of my training days ngayon, ginagawa ko is to run, walk, run. Or run, or jog, walk, jog. So modified siya na strategy na base sa ginawa na strategy din ni Jeff Galloway, isang Olympian. So hanapin nyo lang sa mga previous video ko.